nagpakita sila ng videos which got me really curious. Kasi very unique yung feeding behavior ng Cassis. Doon talaga ako na-hook. Kasi na-shock ako na, may snail na ganitong kumain. Yung snails kasi, kapag naghahanap sila ng food, nilalabas nila yung tentacles nila. So, for olfaction. So, kung ang olfaction parang taste buds. Parang taste buds siya na nahanap mo yung food mo. So, tactile yung tactile sensory yung gamit ng tentacles. So, naghahanap siya ng food, and then, once makahanap na siya ng food, yung ginagawa ni Cassis, inaakyat niya yung kanyang shell, which is very strange, no? For a big shell na i-lift yung kanyang shell and i-bring down sa prey niya. Magandang araw mga kapwa siyentista at welcome sa Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So ang guest natin for today ay isang marine biologist. At ngayon, siya ay nagtatrabaho as an editor sa Cactus Communications. Siya ay nagtapos ng BS Fisheries sa UP Visayas and MS Marine Science sa UP Diliman. From 2017 to 2021, siya ay naging bahagi ng Coral Reef Ecology Laboratory ng UPMSI kung saan inaral nila ang status ng mga giant clams sa Pilipinas. At noong 2022, isa din siya sa mga UP scientist na na-deploy sa Pag-asa Island para pag-aralan ang mga coral reefs doon. So without further ado, let's all welcome Miss Lala Grace Calye. Hello, Paul. Bago natin pag-usapan yung paper ni Lala, as usual, balikan muna natin yung childhood ni Lala kung paano siya naging scientist. So Lala, when did you realize na gusto mo maging isang scientist? So actually, nung maliit ako, I always wanted to become a doctor. So when I started my college, yung napasa ko sa UP is yung program with available slot. And I was invited ng fisheries to enroll sa BS in Fisheries sa UP Visayas. Kinuha ko yun with the thinking na pwede naman ako mag-proceed kasi it's a science na background. But then I fell in love sa course. Gusto ko yung ocean kasi nung bata ako talaga lagi kami pupunta sa dagat ng family ko. And isa yun sa parang nag-pull sa akin sa course. And siguro kung titignan talaga, I think on my last year sa college, mas doon ko naisipan na I would want to be part of the science sector. Kasi parang while I was writing my thesis, na-enjoy ko yung discovery sa mga questions ko. And parang doon ko naisipan na it's fun discovering things. And naisip ko na instead of proceeding sa medicine, I would proceed sa academe for research. So, doon talaga nag-spark yung curiosity ko sa nangyayari sa ating dagat, sa mga organisms, specifically sa mga organisms. I would say I'm more of a naturalist. Mahilig ako mag-observe kung ano nakikita sa nature, anong behavior ng animals, kung bakit nangyayari yung mga phenomenons, and mga ganun ng mga bagay. Kaya napunta ako sa science sector. Nakakatawa yung part na sinabi mo na bata ka pa lang, mahilig ka na pumunta sa dagat. Tapos, di ba yung UPV tabing dagat lang din naman? Oo. So, parang exciting siya na babalik ako sa childhood ko kasi laging may dagat.
kahit may classes kami nasa dagat, nasa gilid lang ng dagat. Pwede mo bang i-share sa amin yung life as a UPV student? Ano yun, araw-araw kang nagbi-beach? Naliligo dun sa dagat? Actually, hindi. Kasi, katabi ng beach namin, may hatchery din. So, may lumalabas din ng mga unfiltered water minsan. And pero lagi kami nakatambay sa beach. So, to be honest, marami kaming memories na doon kami tumatambay after classes. Pero as a UP Visayas student, specifically fisheries, meron din kaming mga classes sa CAS. Tapos, may tinatawag kaming 100 steps, which is yung way galing sa dagat papunta doon sa mga offices, sa mga classes namin. So, kung may class ka from doon sa area, tapos ang next class mo sa CAS, kailangan mo tumakbo sa 100 steps at umakyat dun sa CAS. Yun. Bakit mo naman naisipan mag-pursue pa ng graduate studies? Well, specifically nung una, I wanted to, ayun nga, kasi yung interests ko talaga is more on the biology. So, sa fisheries kasi sa amin, parang meron din biology, much more, pero mas more aquaculture yung applications. So, yung aking gusto is more on conservation. So, from there, naisip kong pumunta ng Manila. So, actually, before UPMSI, nag-apply pa ako sa iba. Parang nag-apply ako sa PFAR. But I got an opportunity to work with coral reef ecology. Hindi pa as a scientist. More as a photographer for an event. Kasi kailangan nila ng diver na photographer. So, I was free that time. So, I took the opportunity. Tapos, from there, parang nag-usap-usap kami with Sir Patrick ng Coral Reef Ecology Lab. And he gave me an opportunity to work under his laboratory. So, parang in-line siya sa gusto ko, which is to discover yung coral reefs, discover yung mga organisms na nag-thrive sa coral reef. So, parang sabi ko, I would want to work here. So, nung in-offer sa akin, I said yes. Yung yung pagiging diver, required ba siya sa fisheries or hindi naman? Hindi naman siya required. Pero lucky talaga kaming batch kasi parang we had an opportunity na sa internship namin during college, we could work under parang research siya na environment. So, yung advisor namin noon, parang sabi niya, gusto niyo ba mag-assess ng coral reefs? So, kailangan kasi ng diver's license by that time. So, nung in-offer sa amin, tinik naman yung opportunity. Tapos, siguro it was also another factor kung bakit gusto ko talagang mag-proceed sa UPMSI, specifically kasi I had an internship opportunity to assess coral reefs and na-enjoy ko din siya. Pwede mo rin ba kaming makwentuhan ng mga iba mo pang naging studies, yung giant clams? Pwede mo bang ma-share sa amin ano yung ginawa mo doon and yung mga results na nakuha nyo? Kasi may naalala ako, parang hindi ko matandaan kung last year or a few years ago, may nag-viral na video na nagmukbang nung giant clam. Oo. So, since hindi pa published yung studies, hindi talaga ako makapag-say ng okay. But I can say snippets. For example, if hindi alam ng mga tao yung Tridacna gigas or yung true giant clam, locally extinct siya noong 1980s sa Philippines. Isa siya sa reason bakit nabuo yung UPMSI kasi si Dr. Edgardo Gomez, ginawa niyang hatchery yung Bolinao for the giant clams. So, yung ginawa ng study namin or yung ng team namin is to assess kung yung mga areas kung saan nag-restock ng mga ganitong
species ng Tridacnogaigas is nag-reproduce on their own. Kasi in the hatchery, we actually induce spawn yung mga giant clams para mag-reproduce sila. Kaya kung titignan mo sa Bolinao, marami talaga tayong mga giant clams. Kasi ini-induce meaning may ini-inject na chemical para mag-produce siya ng gametes, mag-release siya ng eggs at mag-release siya ng sperm sa water. Tapos, yung scientist na yung nag-mix nun, and then, over time, magpa-fertilize yung eggs, and then, mag-grow siya into giant crabs. So, yung study talaga namin is to check kung in the wild, nagkakaroon ba sila ng, naturally ba ay nagsuspawn sila. And, yes, meron kaming mga data na nakita namin na meron ng places sa Philippines kung saan nag-restock na nag-reproduce sila on their own. Ay, eto curious pala ako. Yung Tridacnogigas, bali isang species lang siya ng giant clam, di ba? May iba pang mga species. May iba pa tayong species. So yung ibang species, hindi naman sila naging locally extinct. Yung Tridacnogigas lang. Tapos, ni-restore? Ganun ba yung nangyari? Parang yes, pero meron din dalawa pang species, which is the Tridacna derasa na nireproduce din sa lab natin, sa hatchery. And Tridacna derasa, then Hippopus. So actually, parang apat, almost four species yung parang na labeled as locally extinct sa Philippines. So, Tridacnogaigas, Tridacna derasa, Hippopus, and Hippopus porcellanus. Ito pala, naku-curious ako kasi 'di ba yung mga animals nagiging extinct, madaming animals nagiging extinct, ganon. Bakit yung giant clam naging extinct siya, and bakit kailangan natin siyang i-restore? Yung giant clam kasi malaki sila, 'di ba? As in, they grow up to 1 meter, kaya tinawag talaga siyang giant clams. Giant. The thing is, mabilis siyang i-harvest. Kung, as you mentioned, minumukbang siya ng mga tao. So, you would imagine, in the past, kinakain talaga siya. Just like different... So, mabilis pala siya lumaki? Hindi naman. As in, matagal actually siya lumaki. It takes years na it would grow up to 1 meter, or it would grow up to even 50 centimeters. It takes decades long. Okay. So yung growth talaga ng giant clams is very slow. Kaya in the past, dahil hina-harvest lang siya without regulation, yun yung isang reason talaga na naging locally extinct siya sa Philippines. But I cannot really say na dahil kinakain lang siya. Kasi ang shell ng giant clam, kinukuha din siya as replacement for ivory. Yung mga tusks kasi before ng elephants ginagamit, di ba? So, yung shell ng giant clam, ginagamit din siya for ornamental assemblage. So, kaya, naging, vulnerable for exploitation because of that. Kasi, marami siyang uses, yung giant clam. In the wild, or in the natural habitat, marami rin siya uses sa organisms. So, minsan, nagiging house siya sa mga small fishes. Yung kanyang shell, nagiging substrate ng kung saan mag-settle yung mga ibang organism. For example, yung mga sponges. Minsan, may makikita kang shell na may corals. At because calcium carbonate din yung kanyang shell, parang yung topographic complexity ng ating coral reefs, parang nagdadagdag siya doon. So, these are just few important function ng giant clams. Additional, they function like corals kasi they also have zooxanthellae sa tissues. So, they can photosynthesize.
And because they are filter feeders, they filtered the water as well. So, maganda siyang ecological function, especially sa coral reefs na may disturbance. Kasi they could help filter the water. Yung term na locally extinct, anong ibig sabihin nun? Completely nawala as in zero or may specific number lang siya na ano? Oh, actually, may specific number lang siya na sa area, parang hindi na sila makakapag-reproduce pa. Parang you would say na, for example, there are two individuals. Tapos, alam mo, kapag may disturbance, one of them would die. So, because of that, they are locally extinct kasi wala nang opportunity for them to reproduce. Medyo nasagot na yung mga katanungan ko rin about giant clams. Kasi, ayun nga, interesting kasi yung nag-viral, may nag-viral nga na video dati yung mukbang. Yung ano naman, yung experience mo sa Pag-asa Island, pwede mo bang ma-share sa amin yan? Kasi hindi lahat nagkakaroon ng opportunity makapunta doon para tingnan yung coral reefs. At lalo na ngayon, mainit na issue yung West Philippine Sea. Yeah. So, can you share your experience? Wow, okay, sige. So, in 2022, 5 kami, 5 researchers, na iwan kami sa Pag-asa for 3 months, almost 3 months. And yun siguro yung pinaka-best experience and possibly, traumatic. Not really, but more, siguro siya, bittersweet experience. Kasi marami talaga kaming learnings, especially dahil 5 lang kami. We were trained to do a lot of things in Pag-asa. Nag-training kami mag-drive ng boat. Nag-training kami as in very short lang. And then mag-maintain ng mga generators. Kami yung nagre-refill ng tanks namin, scuba tanks. And then kami rin yung nagme-maintain ng solar electricity namin. And kami lahat, we did everything without lab aids siguro. Wala kaming lab aids talaga na pareho sa Bolinao na merong mga lab aids na to help us out sa mga research assessments namin. We had two, we would still call them lab aids, pero sila yung nagda-drive ng boat, nagdadala ng mga gamit namin. Pero marami kaming ginawa sa Pag-asa. Una is nag-assess kami ng coral reefs. Nag-giant clam assessment din ako. Because I was curious, no? Parang inano ka lang din, kinontinue ko kung ano yung inassess sa previous ko na project. So, kinontinue ko since andun naman na ako. Then, may fish din. We also assess fish, seagrass beds, and nag-observe din kami ng mga giant clam shells kasi sobrang dami sa Pag-asa Island. It was the first time that I saw na ganun kadami na parang pwede mo siya isako yung mga shells sa Pag-asa. So, first time ko nakakita sa island ng ganun kadami. So, I was also curious kung ano ba yung nagtathrive noon na mga species at ano yung nagtathrive ngayon. So, hindi pa namin na-publish but I'm writing also that paper on specifically sa giant clams. Then, interrupt ko lang saglit. Yung mga giant clams doon, hindi naman sila yung diba? Yung galing sa hatchery tapos nilagay doon. Naturally na nandun sila. Yes, wala kasing hatchery doon. So, we're sure na naturally occurring siya sa reefs. Probably in the previous years, but we're not really sure sa ngayon. So, meron din mga geo-osh na researchers. So, they checked also yung underground water sa Pag-asa Island.
And meron din kaming part ng microbial oceanography lab to check on microplastics and mga plankton. So, kasama doon. So, medyo marami kami talagang inassess sa Pag-asa in 3 months since matagal talaga kami doon. And mabait yung community sa amin. So, we felt really welcome. Tapos, we did everything na parang may routine kami everyday para ma-achieve namin yung daily activities namin, including yung scientific na mga assessments namin. So, kapag umuulan, we would do survey sa shore to check on mollusks to other than the giant crabs. So, nag-ano din kami, nag-collect kami ng mga samples for shells to check kung ano yung mga naturally occurring doon sa island. And kapag maalon talaga, we don't go out. Kasi delikado din kasi there's only around 3 of us kapag lumalabas or 4 including the lab aid. Kasi buti na lang our lab aid knows how to drive the boat. So although itinayin kami, na-apply namin siya minsan na kami-kami lang, pero mas safe din na may kasama kaming lab aid to drive the boat. Bali, ano ba yun? Araw-araw ka nagda-dive doon or hindi naman? Actually, yung schedule namin, araw-araw dapat. Pero dahil sa West Philippine Sea, especially sa Pag-asa Island, wala din pang mga surrounding islands na may mga mountains. So, malakas talaga yung hangin. Kapag malakas yung hangin, hindi siya nagsuslow down sa different parts. So, kailangan talaga namin abort ng aming dives kapag ganun. Para lang din sa safety namin kasi malayo kami sa mainland. Yung mga sites nyo, ano lang ba siya? Around dun sa island or pumunta pa kayo sa mga nearby na islands? Focused sa island, surrounding. Then we also went mga 3 to 5 kilometers away na north, south, east, and west. Meron kaming pinuntahan which is yung tinatawag na K sa K1 and K2. Ito, di ba yung yung recently binalita na yung helicopter ng mga Chinese? Or, yes, or ibang site yon? So, I think that was K3 or 4. K3 or 4 yung sa kanila. Yeah. Tapos kayo sa 1 and 2. Sa 1 and 2. Oo. Grabe. Ganun na pala ganun na sila kalapit talaga sa natin. Sa time namin malapit din sila. Niraradyoan din kami. Ay, pero okay. As in nahaharas talaga kayo doon ng mga ng mga Chinese. Niraradyoan kami for na umalis din sa air. Sa case specifically. Na niraradyoan kami, then the Navy would help us out kapag sa mga ganong times. Medyo nakakatakot din pala siya, no? Ayun. Parang everyday nakikita mo eh. Baka pwedeng ibang episode na lang yung mga ganong experiences. Isama mo kaming lima. Sige. I-schedule natin yan. So ngayon, punta na natin yung paper mo. Yung title ay Ontogenetic Variability in the Diel Activity Pattern of the Marine Gastropod Cassis cornuta. So hindi ako very familiar sa mga terminologies na to. So can you share with us or can you briefly explain mo na yung paper in one sentence? Wow, one sentence lang. So, parang, siguro the study, Taglish na. Sige. Sige. So, yung study ko, it examines yung diel activity pattern ng adult and juvenile na
Cassis cornuta. Cassis cornuta is a helmet shell. Malaking snail siya na nagtathrive sa ocean. So, yung study ko, nag-observe ako sa outdoor hatchery ng mga adult and juvenile cassis. And nakita namin na nag-exhibit siya ng differences sa adult and juvenile. Kaya yung title ko, ontogenetic variability, meaning differences sa adult and juvenile. Yung diel, anong meaning nung diel? Okay. So yung dial is yung parang time ng 24 hours, time period. So, dial activity pattern siya. So, meaning parang ino-observe ko kung ano yung activity niya 24 hours. Okay. So, ano lang pala siya? Technical term nung 24 hours. Anong meron sa Cassis cornuta? Bakit yun yung napili mong organism? So to be honest, nung nag-start ako sa Coral Reef Ecology Lab, nagsastudy na sila ng cassis. Kasi for one, yung cassis, protected kasi talaga siya under RA 10954, Fisheries Act, Fisheries Code, Republic Act of Fisheries Code. Tapos, ayan, baka magkamali ako, sorry po. Fisheries pa naman ako. But, protected siya. Tapos, yung nangyari kasi is, during one of the assessments sa lab, yung mga fisher folk, binibenta nila sa mga turista yung cassis. So, yung advisor ko, he said na kami na lang bumili. Or parang ginawa nila, ni-rescue nila yung cassis. And then, dinala nila sa hatchery. Kasi, so parang yung nilabas nila, ni-rescue nila yung mga cassis. So, at that time, merong study sa AIMS or sa Australian Institute of Marine Science about Caronia tritonis. So, it's also a big shell. Tapos, kumakain siya ng crown of thorns. Kung hindi alam ng people yung crown of thorns, ito yung predatory sea star or starfish na kumakain ng corals. So, parang dahil doon, parang nagkaroon ng curiosity yung team namin na baka kumakain din siya ng crown of thorns. So, nilagay nila sa hatchery. Then, when I got there, pinakita nila sa akin yung setup. And nagpakita sila ng videos, which got me really curious. Kasi very unique yung feeding behavior ng cassis. Doon talaga ako na-hook. Kasi na-shock ako na, may snail na ganitong kumain. Yung snails kasi, kapag naghahanap sila ng food, nilalabas nila yung tentacles nila. So, for olfaction. So, kung ang olfaction parang taste buds. Parang taste buds siya na nahanap mo yung food mo. So, tactile yung sensory. Tactile sensory yung gamit ng tentacles. So, naghahanap siya ng food. And then, once makahanap na siya ng food, yung ginagawa ni Cassis, inaakyat niya yung kanyang shell. Which is very strange, no? For a big shell na i-lift yung kanyang shell and i-bring down sa prey niya. I can send the videos to show you. Meron din sa paper kung paano niya ginagawa yun. And very unique for me kasi mabigat yung shell and parang na-curious ako ang expensive ng energy na need for cassis to feed on something. So na-curious ako paano kaya niya to binabudget yung energy. So, sabi ko, yung naisip ko, una is foraging behavior and ecology. So, nag-test kasi yung lab noon if kumakain siya ng crown of thorns. And may paper before, mga 1960s pa, na may reports on it na kumakain siya. Pero, sa aming mga previous na mga experiments, hindi siya kumakain. So, we were curious, ano ba kinakain ito? Ano ba kinakain ni Cassis? So, it turns out,
sea urchins, yung kinakain ni Cassis. So, Ah, so nag-start yung study ko talaga as finding kung ano ba yung consumption rate niya sa mga different na mga sea urchins. So that's another paper. Pero let's go back to my paper na nag-uusapan natin. One time nag-assess sila sa very near na reefs and they found mga juvenile na Cassis. So, because may opportunity to study the juveniles, tinik on ko yun kasi I wanted to know talaga kung ano yung yung reef pala na to, differences. yung reef pala na to, sa ano lang, sa Bolinao or other? So, Bolinao under Reef Complex. So, dun lang na Okay. area. Dun lang na area. So, parang dun nag-start talaga yung everything. Yung Cassis, kasi nasabi mo na malaki siya. Gano'n siya kalaki and related din ba siya sa sa giant clam? Yes, so yung Cassis under siya sa mollusks. So yung giant clams under din siya sa mollusk. So yung giant clams bivalve siya. So meaning dalawa yung kanyang shells. So bivalves, and then yung ano naman, yung Cassis gastropod. Related sila in a way. Pareho nilang sinisecrete yung calcium carbonate to create their shells. So, may same mechanism sa pag-create nung may ini-excrete nila or create nila yung calcium carbonate to create their structure. Pero yung difference lang, si gastropod, they can move. Ang giant clams, sessile sila. Nagsistay lang sila sa isang place. Ay, tapos kanina nabanggit mo na binibenta siya ng locals sa mga foreigners. Ano to, as souvenir or kinakain din siya? So, meron din akong areas na napuntahan. For example, Calaguas. I found out na yung Cassis, kinakain siya. Inaadobo siya ng mga locals. Oh, okay. Oo. And sa Bolinao naman, ginagamit siya as souvenirs. Marami na ako napuntahan na resorts na they're using Cassis as ornaments. I think it's just siguro traditional or cultural before na ginagamit talaga siya as ornaments. Sa ibang culture, ginagamit yung ganong kalaking shells as for cultural rituals, ginagamit siya as parang trumpets ng mga tribes. So, maraming cultural na pag ginagamit yung ganitong klaseng shell. Kaya siguro hina-harvest din siya. And nung 2021, I think, may na-seize sa Cebu na sobrang daming Cassis. As in like sako-sako. Yung Cassis, ito di ba yung yung kapag nanood ka ng mga cartoons or movies na kapag nilagay mo daw sa tenga mo, maririnig mo yung dagat. Yun, di ba? Or iba? Ayun yun. Parang mga ganun na shape ng shells yung ginagamit for that. So, may cultural significance din. Going back pala dun sa dun sa paper mo, paano naging experimental setup nito? Kasi di ba sabi mo, ino-observe siya 24 hours. So, nagda-dive ka ba at regular time intervals or Hatchery setup. So, dinala namin yung Cassis sa hatchery, and then we provided 5 separate tanks for the adults and 5 separate tanks for the juvenile. At different time, parang 1 week yung interval. Kasi I can only observe 5 at a time. 5 at a time. So, yung ang ginawa namin is may flow-through water system. Tapos, natural photoperiod lang. Hindi ako nag-expose sa kanya sa light or dark setup. Kung ano yung photoperiod na natural, yun lang yung ginamit ko. And nagbigay ako ng different types of sea urchins for the Cassis to explore. Kasi parang gusto ko makita yung possible true behavior niya sa wild. So, kailangan kind of i-mimic ko na there are different choices
sa wild. So, pero at the same time, kapag kinakain siya ni Cassis, for example, kumain siya ng isa sea urchin, I would replace that para imimik ko din na abundant yung resource. Para mawala yung bias na yon sa aking experiments. And 24 hours, may may kasama ako na tumulong sa akin para medyo salitan kami. Si Kuya Nats po yung tumulong sa akin from Bolinao Marine Laboratory. So, matagal na talaga siyang nag-observe ng Cassis. Nung dinala yung Cassis, siya na yung lab aid na nag-observe sa Cassis. So, tinulungan niya ako para may salitan kami. Kasi yung observations ko naman, ako mostly from afternoon to gabi hanggang umaga. Like mga around 6 a.m. Nagsastop ako. And then, si Kuya Nats naman. And then, pag lunchtime, usually, bababa din ako to check if may behavior. So, medyo salitan kami para yung helpful lang. It's because very slow moving yung Cassis, very distinct yung behavior na ma-observe mo. Hindi siya para sa fish na ang bilis mag-move. So, when I was observing Cassis, ang tagal niya mag-move from one place to another. Kaya yung observations ko is around 15 minutes per hour. So, hindi naman buong hour nag-observe ako. For only 15 minutes. Okay. So, parang may time points lang ako to observe yung behavior niya. Curious pala ako yung sa hatchery setup. Yung paglipat nung Cassis from dagat papunta dun sa tank nyo. Paano siya? Kukunin nyo lang sa dagat tapos ilalagay agad sa tank or may acclimatization. Yun. Meron naman. So, parang nilalagay namin siya sa nali bin. If familiar ka, para siyang white, transparent na tank na maliit. So, pagkuha sa, ilalagay siya doon. Tapos, ita-transfer siya sa tank. Tapos, ipapa-acclimatize namin for a while sa tank before feeding, before providing food. So, i-observe din if they're okay with the flow-through, etc. So, as in, tinry namin imimik talaga kung saan sila nanggaling. So, we store them sa matataas na tanks para, kasi to be honest, they are observed in shallow waters, but they are also observed in deeper waters. So, para there is a mimic nung in-between. But yung setup ko sa hatchery, ay may shallow yung water namin kasi mahirap siya i-observe pag mataas. Mahirap mag-take ng videos pag mataas yung water. So, possibly limitation din siya ng study ko because ganun nga yung setup. Yung sea urchin, curious ako. So, may preference ba siya sa anong species ng sea urchin? Kasi diba merong yung itim na mahaba yung tinik. Tapos meron naman na maikli pero mataba yung mga tinik. Yun yung sa second paper ko, pero share ko na lang din. Na hindi I would not say preference kasi sa amin when we say sa behavioral ecology, when you say preference, as in that yung predator, chino-choose niya talaga. Parang, for example, sa fiesta, maraming ulam. Lumpia talaga gusto ko. Lumpia talaga gusto ko. So, parang ganun din sa Cassis, no? Or sa other na mga predators. Kailangan mo i-test kung pine-prefer niya talaga or chino-choose niya. So, ang study ko kasi was more consumption rate kung gaano kadami yung kinakain niya sa different species. It shows naman na merong mataas yung consumption rate. So, mataas yung consumption rate niya sa maliliit na medyo manipis yung color green. So, mataas yung ganong feed. Consumption rate niya sa Salmacis. Salmacis yung species. Ito din ba yung yung kinakain ng mga tao na si urchin or iba siya? Minsan kinakain siya, but ang sabi sa akin, pangit. Hindi daw masarap. Pero yung orange, ito yung laging kinakain, which is yung Trypneustes gratila. Ito yung laging kinakain. And yung diadema na species, ito yung black. Ito daw yung pinakamasarap. Okay. Sabi nila.
So, yun yung mga sea urchins na pinakain ko din sa classes. Nice. Ayun, so dito pala sa research nyo, paano yung naging funding setup nito? Paano nyo na-fund yung research? Actually, dahil sa hatchery lang siya, low yung maintenance sa funds. Mas mura siya, I guess, in comparison to other studies. So, minsan, sumasabay lang ako sa ibang projects. And noong 2019 ata, na-approve kami for OBPAA. So, nagkaroon kami ng 500,000 funding from the OBPAA. And yun, nakapag-provide naman sila ng good source of funds. Can you share yung mga challenges in doing this kind of research? So, specifically for behavioral research, kasi yun yung parang focus ng aking study. Mahirap siya kasi behavior yung in-observe mo. So, kailangan nakuha mo lahat ng factors, lahat ng biases para to make sure na true yung na-observe mo na behavior. So, siguro, for example, sa akin, limitation ko is wala akong 24-hour video in comparison to so parang naging limitation siya ng study ko kaya visual yung observations ko sa dial activity, specifically for this paper. Ang challenges pa is, dahil visual yung observations ko, limited yung sleep. Nag-camp out ako sa hatchery for the whole 3 nights. Nag-camp out ako doon. And yung setup ko kasi naka-red light ako para less yung disturbance sa organism. So, you need red light para ma-reduce ba yung sa mga organisms. So, naka-red light ako at nagka-camp out ako doon. So, in a way, medyo creepy siya. Kasi tama ba yung iniisip ko na red light siya kasi kapag yung normal light yung gagamitin mo, baka mapagkamalan nung organism na umaga. Ganun ba yun? Yeah, pwede. Kasi yung gamit ko nga, natural photo period. Interesting. So, hindi ako gumamit ng any kind of light para to observe. So, actually, oh my gosh, Paul, parang hindi ko pa pala na-describe yung results ko. Nakalimutan ko nga. Kanina nasabi mo na yung inaakit yung shell. And then, parang one part lang siya. So, parang yung results ko kasi is, di ba, nag-observe ako ng adult and juvenile. So, pareho kasi siya sa tao na yung mga little kids, mas more yung, energy, di ba? Parang mas makulit yung mga kids. Tapos, when you grow up, mas nagiging tone down na yung energy. Ang pag-release natin ng energy kasi, different na siguro yung physiological requirements, kumbaga. So, for example, yung juveniles sa casis, need niya ng more energy or requires more energy para ma-develop yung kanyang shell. Kailangan niya ng more energy para ma-develop yung reproduction or reproductive organs niya. So, yung results ko, mataas yung activity niya compared sa adults. Mataas yung percentage ng individuals na active compared sa adults. Around 50%. Ang adults naman, around 20% lang. So, malaki yung difference. And yung sa adults naman, they require maintenance ng kanilang body and yung mga reproductive organs nila na develop na, 'di ba? So maintenance na lang yung need nila. So it's similar, it's reflective of my results kasi other than yung activity, nag-observe din ako ng locomotion rate or yung crawling rate ng dalawang
individuals, yung adults and juveniles, and nakita ko na yung adults slow yung movement nila compared sa juveniles. So yung explanation doon is, ayun nga, adults have bigger shells while juveniles have smaller and lighter shells. So mas mabilis yung juveniles mag-move compared to adults because of the shell, and there is a need to hunt more kasi kailangan ng juveniles ng more energy. Yun. And yung na-observe ko din sa species na to, they tend to burrow more. Yung parang nag-hibernate sila under the sand. As in, like, gumagawa sila ng hole, tapos papasok sila sa sand. Tapos yung buong ano yun? Yung buong shell? Yung buong shell. So, ayun yung most of the time, ayun yung na-observe ko around mga kahit mornings hanggang gabi, may individuals na nakabaon lang. So, yun yung interesting kasi I think based on our observation, nag-minimize talaga ng energy tong si Cassis. Curious pala ako dyan. Gano'n siya kabilis gano'n siya kabilis mag-burrow kung malaki siya? Actually, sa lahat ng movement niya, in comparison to hunting, mas mabilis siya mag-burrow compared sa paghahanap. Yung na-notice ko pala is that if, for example, hindi siya makapag-hunt or hindi niya makapture yung prey. Kasi minsan, nag-a-attempt siya, tapos di niya makapture. Pag di niya makapture, bumabalik siya sa burrow. So, ang aking hypothesis is that nag-minimize siya ng energy para hindi maubos yung energy na na-store niya. Kasi wala siyang nakain. So, wala siyang nakuhang energy from the environment. So, kailangan mag-save muna siya. It's either, save ko muna yung energy ko or maghahanap pa ako ng food. Parang medyo natawa ako isipin na kapag hindi niya na-capture yung prey niya kasi di ba si urchin yung kinakain niya. Pareho naman silang mabagal tapos hindi niya nahuli. Oo. Yun nga yung na-observe ko kasi amazing na nagtatribe yung Cassis kahit ayun nga, may times. So I think because of minimizing the energy, mas nagsasurvive siya sa wild. Curious din pala ako dyan since nabanggit mo na para mag-conserve ng energy, nagbo-burrow siya. Hindi ba well, hindi ko naman to expertise, curious lang ako. Di ba kapag gumagalaw ka, nagbo-burrow ka, nag-expend ka din naman ng energy. So, paano siya nakaka-conserve ng energy kung nagbo-burrow siya? Well, hindi ko yun na-measure. But based on my observations, mas mabilis kasi mag-burrow compared to maghanap ng food. Parang ganun. Since nag-expend na siya ng energy on finding food, tapos the Cassis failed to do so, na mag-capture ng food, mas, it's either mag-ano na lang siya, mag-conserve ng energy para the next time na maghahanap siya ng food, makakapaghanap siya or makaka-capture niya yung prey. But hindi ko yan na-quantify. Bakit hindi na lang siya mag-stay still na lang kaysa mag-burrow pa? So actually, meron din akong data on that. Kasi may observation ako, may 5 different behavior ako na-observe. So borrowing, which is 1. Yung sa borrowing pala, Paul, it's stationary na siya underneath na siya sa sand. So, kung nagsa-start siya borrow, pababa, I would still categorize it as moving. So, borrowing, then meron din stationary. Like you said, nagre-rest lang siya above ground. And then, hunting, moving, and feeding. So, ang feeding, yung pag-observe ko nito is, as long as meron siyang sea urchin underneath, ang tagal niya kumain Around average 3 to 4 hours.
So, ino-observe mo yung buong pagkain niya na yun or hindi naman? Hindi naman. Yung 3 Like I said, every 15 minutes per hour lang. So nakaka-curious din kasi parang from that first hour na 15 minutes, pagtingin ko ulit, kumakain pa rin siya kinakain niya the pa rin. same sea urchin. So, ang tagal, meron nga akong na-observe na Cassis, kumakain siya for 6 hours. So, yung 3 to 4 is just average. Pero yung individual, meron ako na-observe na around 6 hours. So, matagal talaga siya kumain compared sa juveniles. Yung juveniles, medyo mabilis pa ng konti. Ay, And, so pati yung shell pala pati yung shell ng sea urchin, parang dinidissolve nila. Ganun ba yun? Kinakain talaga nila ng buo or yung internal organs lang? The internal organs lang. So, may dalawa akong species, which is yung Salmacis, yung kinakain nila more, and yung Trypneustes, na nakikita mo yun talaga yung test after na may butas. So, yung ginagawa ni Cassis pala, which I didn't explain pa pala further, binubutasan niya yung test ng sea urchin, tapos pinapasok niya yung kanyang mouth to get the food. So, tinime ko din kung gaano katagal bago yung spines ng sea urchin hindi na masyado gumagalaw. So, mga around 20 minutes before I would say na paralyzed na si sea urchin. So, yun yung ginagawa niya. But, what's interesting is that sa other two na species, as in broken yung tests. Binibreak niya talaga yung test at pagkakita mo, remnants na lang ng test yung makita mo sa area. Very interesting na yung mga animals pala, parang mga tao din na may certain way sila na pagkain ng iba't ibang animals. Oo. Especially yung observe ko sa dial activity niya. Yung usual kasi yung mga helmet shells, nocturnal sila eh. Kasi, yun, parang yung mga prey nila tulog or hindi gising. May mga ganong species na iba. So, yung general talaga is nocturnal yung mga snails. So, yun yung hypothesis din, no? But, based on my statistical results, hindi siya nocturnal. Si Cassis. Tinatawag siyang cathymeral. Cathymeral means na wala siyang preference na part of the day na gising. So, parang merong individuals na gising sa ganitong oras, merong individuals na gising sa ganitong oras, but mataas pa rin yung percentage ng individuals na active at night. Meron lang talagang certain individuals na gising. So that's why siguro yung results ng aking test showed na walang significant difference. So I would still recommend to further test this out in the wild, long-term observation, para to really say na cathymeral siya. But it's new information, no, na animals could be like this. Parang tayo lang din, mga tao. Gising buong araw. Interesting nga. Ang interesting nga na ng mga sinasabi mo eh. So, ganun yung activity niya. Pero yun nga, meron din siyang tinatawag na congeneric species, which means under the same genus. So, si Cassis cornuta is similar to Cassis tuberosa. Ito naman, nakikita sa Caribbean Sea. Tapos, yung observation niya sa wild, cathymeral din siya. Meaning, wala siyang preference kung sa gabi siya gising or sa umaga siya gising. Kasi there are 3 dial activity patterns. There is nocturnal, gabi ka lang gising. Diurnal, sa umaga ka lang gising. Meron pang yung sa twilight. I forgot the term, pero alam niya naman. Nakalimutan ko yung sa twilight, nung dusk and dawn lang sila gising. So, si Cassis, parang
gising siya, may times gising siya sa umaga, gising siya after lunch, and gising siya sa gabi. Dito sa research mo, can you share ano yung mga most memorable experiences mo, both good and bad? Natutuwa kasi talaga ako mag-observe ng behavior. So, I think that's the best siguro na nakuha ko talaga sa research ko na to is observing behavior kasi it's one of the things that I enjoy. So, yun ang, I think, the good part of my research. Siguro the bad part is staying in the hatchery at night with red lights. Matakotin ako but, I have to power through. And siguro yun yung parang sabi ko, ayoko masyado ng ganito, pero I need to observe the behavior. So, ayun siguro yung bad part is kailangan kasi talaga ng observations at night. Hindi mo yan ma-avoid in behavioral studies. And siguro the ugly kasi lagi akong nasusugatan ng sea urchins. Lagi ako natutusok kasi I need to maintain nga yung tanks. So, minsan, I also need to observe the prey of cassis. Kasi kailangan ko din talaga i-understand yung morphology ng sea urchin, yung behavior niya rin. So, maybe second paper ko mas ma-explain yun. But, I do observe sea urchins and nakailang tusok na ata ako. And laging kapag sa hatchery, naka-band-aid yung mga fingers kasi, ayun nga, natusok na naman ako. And yun, but na-enjoy ko kasi behavior is really interesting in the wild, in nature. Hindi ka naman minumulto doon tuwing gabi. Ayun. Kapag nag-observe ka. Madami pa naman mga sabi-sabi dyan sa ano. Wala naman. Kasi sabi ko nga, may nagsasabi sa akin, lala, kapag nandyan ka, yung water pump, mag-change yung rhythm. Parang ganyan. Sabi ko, huwag niyo akong takutin. Kasi ako lang mag-isa. Pero I'm thankful kasi may mga friends ako na interested din sa aking study na, sige, samahan kitang mag-camp out. Dami pa namang mga sabi-sabi dyan sa sa Bolinao sa Bolinao Marine Laboratory. Well, sa dorm nga ay, kikwento ko ba? Kwento mo. Very mild na experience lang naman siguro to. Ano kasi, mag-isa lang ako nun sa kwarto, dun sa dorm. Tapos, yung higaan ko, yung isang side, bumababa talaga siya. Tapos, tatawa, bakit na bumababa? May kasama ba ako? Nagdasal na lang ako Nawala naman, eventually. Naku, baka matakot na yung yung mga RAs na nandun. Hindi, huwag kayong matakot. Kinaya ko yung ilang hours ako na sa gabi ako nag-observe. So, dito, at what point sa buong process na to na nasabi mo na pwede na natin isubmit for publication itong study na to? So I think I had enough naman when I started the experiment. Alam kong enough talaga siya for one paper. So, check ko, I had enough data. Tapos, very interesting kasi yung behavior niya and never ko pa siya nabasa sa other papers. So, parang, I think this is enough for the people to know kung ano yung behavior nito, ano yung mga observations on cassis. Kasi, protected na species siya and actually, konti, as in very minimal yung studies on cassis na even in the Philippines, I think there's only one paper and more on assessment naman siya sa Palawan area by Dr. Roger Dolorosa. And I think wala pa talagang ecology parts na observations. So, nung nabuo ko yung results ko, I said na, my advisor also said na, I think this is enough for a paper for one paper. So, I decided na 2 papers yung gagawin ko kasi yung sa consumption rate, it's really also interesting. And siguro sa future, I can share it here as well.
Pero yun, that's pag nabuo ko na kasi yung story, when nabuo ko yung story on the differences sa adults and juveniles, I knew na it was already sufficient for a paper. Tapos yung thought process pala sa pag-separate nung itong sinasabi mo na yung behavior naman dun sa pag-feed sa sea urchin. Paano ka nagde-decide na ito for the next paper na to? I think it's because sa dami ng data din. Matagal yung consumption rate experiment. Parang I had 2 experiments and it took me 80 days for one. Tapos sa other experiment, around 20 days. Tapos other than that, I also had the aspect ng prey. Kasi you can't explain yung interaction without looking at kung ano yung behavior ng prey. So I need to also discuss yung aspect na yun. And it's a whole different story when you see it, but it could be synthesized na masasabi mo, okay, this explains why it feeds on this, parang ganyan. So, yung first part ng paper ko, yung dial activity, parang it explains yung perspective ng predator, parang ganon. The second part, it still explains the perspective of the predator, but at the same time, it also shows na, ito yung ginagawa ng prey. So, may reaction ng prey. So, I also need to, kaya separate siya. Parang libro. Different story, ganyan. And then moving forward, ano yung future plans mo with this research? The thing is, I really want to pursue yung sa wild. Kasi I'm really still curious kung anong ginagawa nila sa wild. And I have this also idea of doing kind of citizen science na study na with the help of the people. Kasi marami nang nag-free dive, marami nang nagda-dive. And for them to help us out on assessing our reefs, malaking tulong yun. So, siguro I wanted to know kung saang parts pa ng Philippines makikita siya and ano ba yung population niya talaga sa Philippines. Kasi baka rin sila, parang endangered, kumbaga, yung population nila sa Philippines. We don't know. Well, societies niya, hindi pa sila tagged as vulnerable, pero alam natin na ina-exploit siya hina-harvest siya na sako-sako. So, ano yung consequence nun sa natural population sa ocean? So, we also need to know that. So, even now, parang naghahanap ako, kahit Google and YouTube ko lang, kasi may mga vloggers actually, they observe. So, I talked to one fisher folk in, I forgot, Romblon. May vlog siya. Natuwa talaga ako kasi nakita ko siya, nagda-dive siya, tapos free dive, and nakita niya na maraming budyong. Pero nilagay niya dun sa vlog niya na tawag dito na protected species. Kaya natuwa talaga ako kasi they're aware. So, marami pang people hindi aware. So, yun. So, nagsa-search lang ako sa Google or even sa Facebook. I would find kasi minsan, nagpo-post sila ng mukbang, as you said na may nagpo-post ng mukbang. So, curious ako, baka may kumakain nilang casis online. So, gusto ko makita. So, nagsa-search ako. And then, meron akong small collection of data na may nagsasabi, may nahanap akong casis dito. Tapos, sasendan nila ako ng picture. So, parang I think I would want to pursue that kasi it's very helpful for us and mas madali kasi maraming tumutulong sa'yo. Ayun. And then, before we let you go, can you share any advice sa mga aspiring researchers? Oh, wow. Advice sa aspiring research. Siguro stay curious and follow up with that curiosity na you find the answers to your questions. And siguro, advice ko rin sa self ko.
effort counts twice. So, hindi lang enough na maging curious. Kailangan din to work to work hard sa research. Kasi it takes a lot for you to answer your questions. Yun yung important to answer your questions. Why, in the first place, curious ka, and then the next is you need to answer that question. So you need to do the work. Lastly, do you have anything to promote? Ay, okay. Oo, meron akong gusto i-promote. So, other than being a marine biologist, I love to create create jewelry. So, if you could guys follow our jewelry Instagram page, which is Reef Picks. So, we make sea glass jewelry. So, if you're interested, you can follow us and give us a DM or message us if you'd like a customized piece. Ikaw talaga yung gumagawa nun. Yeah. Nagde-design. So, ako nagde-design kasi pandemic baby ko to. So, nag-start din siya because of fieldwork. Kasi dahil enthusiast ako ng mollusks and shells, I do not promote taking shells from the ocean. Kasi need siya sa cycle ng ocean with calcium carbonate. So, nire-recycle kasi yan ng ocean. So, need siya ng ocean. So, kailangan hayaan niya siya sa dagat. Hindi siya dapat kinokollect. And because of that, parang ako, may sentimental, gusto ko ng mga memorabilias. So, yung ginagawa ko, nakahanap ako ng pieces, which is sea glass, na I could take home. And I said, I wanted to create jewelry. And nag-start doon. So, ngayon we have Reef Picks jewelry for your jewelry needs to remind you of the ocean. Sa lahat ng mga nanonood and nakikinig, check nyo yung Instagram page ni Lala. Yung link ay nasa description lang. And ayan, hanggang dito na lang muna yung episode natin for today. Pwede nating pag-usapan sa mga other episodes yung experience ni Lala dun sa Pag-asa Island, yung follow-up study niya dito sa Kasi. Kung gusto nyo rin, i-share ni Lala yung buong story nung Reef Picks. Pwede ring ibang episode yon. I hope madami kayong bagong natutunan, and kung may kakilala kayo na gusto rin mag-share ng research nila, scan nyo lang yung QR code para mag-sign up sa ating Google form. So ayun lang, maraming salamat sa lahat ng nanonood at nakikinig, at maraming salamat Lala sa pagbibigay ng inyong oras and expertise. Thank you din.